This year, we have all been facing different kinds of hardships, maybe financial, emotional, mental, physical, and spiritual. We can term this year as the school year of hardship. But amidst these hardships, how are we planning to overcome? Let's learn from Moses' story together here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Mayong buntag mga kapaglaom usa ka dako nga pribilehiyo nga ania na usab kita mag-inampuay diri sa Let's Pray Pilipinas niining adlaw. Yes, kapaglaom Pastor, and we are happy nga makauban na usab namo kamo karon mga kapaglaom. Yes, mga kapaglaom sa nagkalain-lain nga dapit sa kalibutan mayong buntag kaninyong tanan. Sa di pata magasugod sa atong programa niining adlaw ako mong ginahangyo sa pagduko sa inyong mga ulo magampo usa kita. Father in heaven, we thank you, Lord, for this opportunity to pray and to unite ourselves together, to bring all our supplications, our thanksgiving, and our concerns before your throne of grace. Today, Lord, we ask for your Holy Spirit to be with us, to bless our program, that all of us will be inspired as we study important things in our discussion. Thank you for the assurance that you will be with us in this Let's Pray Pilipinas program. We ask this all in the loving name of Jesus we pray. Amen. 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 So mga kapaglaom, we welcome you once again to our Let's Pray Pilipinas program. Supposed to be atong makauban si kapaglaom Giselle, but for some very important reasons, dili siya makapakikauban nato karon. So makauban na mo muna nako karon kauban ni Pastor Quinto. And for those who are watching us on GSA Channel 37, we welcome you all and happy morning sa inyong tanan. And by the way, we are also live via Facebook. You can log on to www.facebook.com/Let's Pray Pilipinas or just type Let's Pray Pilipinas and you will be able to see us there. And dito sa mga kapaglaom, you can send us your prayer request in our comment section. Yes, kapaglaom Joy, Yes, og sa atong mga kapaglaom nga nagatan-aw karon, atong schedule Saturdays from 7:30 to 8:30 unya natay mga replay 7 to 8 o'clock in the evening. Yes, that's it. So mga kapaglaom, we really thank you for being with us here. Again, you can now starting sending us your prayer request para ato na sila nga ma-appeal sa prayer dinhi kapaglaom Pastor. Yes, But there are kapaglaom, Joy. moments, Pastor, nga dili nato ma-mention ilang prayers bisan naabot na sa ato nga Facebook. But please don't worry. Rest assured na ay naga-take note sa inyong prayers, mga kapaglaom, ug ato gihapon kana silang pagdadon sa pag-ampo ngadto sa ato ang Dios. So now, dili ta maglangan kapaglaom Pastor, let us start reading our first batch of our prayer request. So naata dinhi mga kapaglaom, gipadala sa ato ang mga higala nga nagatan-aw ang ato nga prayer request. So we have first a prayer coming from our sender 1215. Ingon siya dinhi, please pray po para sa mga kapatid ko na sana magbalik sila sa pagsimba o sa pag-alagad sa Ginoo. It's a very wonderful prayer, sincere prayer kapaglaong Pastor. Yes. We also have another prayer request from sender 7238. Please include me in your prayers na i-evaluate na po ang papers ko for reclass for promotion. And then we have another prayer request from Sister or kapaglaom Daisy. Pastor, sakit akong mata, patabang ko upag-ampo. Yes, kapaglaom, we will be praying for you and with you. And also we have another prayer request from Center 3362. Paapil ko og pag-ampo na unta na ako'y makita nga money para maintenance nila ni mama og papa. So para ni sa balatian usab siyang ginikanan Pastor, unta maka-work ko at home while ga-continue sa iyang nga negosyo and mas stable na jud ang iyang nga income Pastor Yes. Quinto. So we also have another prayer request coming from 3505. Pag-ampo alang sa akong umagad nga mga nakay na unta maayo jud ang iyang pagpanganak. So we will be praying for her usab kapaglaom. Yes. And yes, we also have a prayer from Sender 1163, prayer request for my sister Bermely Sarin for healing and fast recovery from lupus.
So mo to siya kapaglaom pastor ang ato ang mga prayer request ug mga kapaglaom, we are inviting you wherever you may be now nga magduko usab sa iyong mga ulo as we pray for this. Let us pray with kapaglaom pastor Yes, Quinto. magaampo ta. Gamahan nga Dios nining kabuntagon, kami Ginoo nagadangop diha kanimo sa pagdala sa mga hangyo sa imong mga anak. Naghiusa kami nining taknaa kay kami nasayod nga ikaw ang Dios nga makahatag og solusyon sa tanan namong mga problema. Among ginaampo Ginoo ang hangyo sa imong anak nga hinaot magabalik na sa pag-alagad ang iyang igsuon. Magabalik sa pagsimba aron nga maghiusa sila sa pag-alagad o sa pagpaabot sa imong pagbalik. Amo usab ginadala sa pag-ampo ang hangyo sa usa nimo ka anak nga ma-evaluate na ang mga papers alang sa iyang reclass for promotion. Hinaot nga mahalampuson kini Ginoo o ang iyang mga requirements iya kining makumpleto maangkon niya ang mga pangandoy niya sa iyang kinabuhi. Amo ginadala sa pag-ampo Ginoo ang hangyo sa imong anak nga si Sister Daisy. Doon na siya'y sakit nga gibati sa iyang mata. Hinaot o Diyos nga imong tandugon kini sa imong maayong kamot aron nga maulian ang sakit sa iyang mata o wala na mga dagko pang mga problema sa umalabot. Ginadala namo sa pag-ampo Ginoo ang hangyo sa usa namo kay igsuon nga siya nagkinahanglan og financial sa iyang sitwasyon karon nga dunay mga kinahanglanon sa iyang ginikanan alang sa maintenance ug alang sa ilang konsumo, alang sa ilang panimalay. Hinaot o Dios nga imo silang suportaran ug makakaplag siya mga pamaagi nga makaangkon siya sa adlaw-adlaw nilang mga kinahanglanon ug makaangkon siya income sa matag bulan aron masuportaran ang tibuok panimalay. Ginoo amo usab nga ginadala sa pag-ampo ang hangyo sa usa namo ka viewers nga papanalanginan nimo ang pagpanganak sa iyahang hangyo karon nga mahimo Ginoo nga safety ang pag-deliver sa pagawas sa mao nga bata. Panalangini ang mga nutrients sa iyang panlawas sa inahan o sa umalabot nila nga anak sa panimalay. Ginoo amo usab nga ginadala sa pag-ampo si Sister Bermily Sarin sa iyang healing o fast recovery sa iyang balatian. Hinaot nga imong tubagon kining among mga paghangyo ining kabuntagon kay ikaw ang Dios nga among ginasaligan sa tanan. Pasayloha kami sa tanan namong kalapasan sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen. Amen. Thank you so much kapaglaom Pastor Quinto sa imuha nga pag-pray, and we thank you mga kapaglaom sa inyo sa mga pag-share sa inyong mga concerns dinhi kanato karon. Today kapaglaom Pastor and mga kapaglaom aduna katay grabe ka interesting kaayo nga topic. Usa ka topic nga kitang tanan gyud naa sulod niini karon og wala gyud exempted ani bata, tigulang, batan-on, we are all in this. And our topic today is the school of hardship. Yes. So mga kahigalaan, mga kapaglaom, nakabati ba kamo nga naa kamoy mga kalisdanan sa kinabuhi kapaglaom Pastor? Yes. Have you ever felt nga naa gyud kalisdanan sa imong kinabuhi karong mga panahon na? Bisan ganing buang gani mo katawan na siya pero naagya pa yung kalisdanan, no? Tinuod. So tanan kita dunay problema, dunay mga kalisdanan nga ginatubang labi na sa panahon karon kapaglaom Joy. Now sa atong mga kapaglaom nga nagatan-aw in this time of pandemic sa atong health crisis, daghan kayog mga kalisod. So I think this topic is really a timely topic for our discussion. Yes, kapaglaom Pastor, ang much more important, dili lang atong hisgutan ang mao nga title, but we will be thinking and talking about how we should deal with hardships sa atong kinabuhi. And by the way, kapaglaom Pastor, naa diri gihatag na news report bag-o lang gyud nga news sa Cebu Daily News na sila nakit-an nga bata Pastor nga nagtuon siya, nagstudy siya, naghimo sa iyang schoolwork ilalom sa street light. Wow. Grabe kalisod huna-unaon, but he did it because he had that determination to finish sa iyang pag-eskwela no matter the hardship nga iyang atubangon. So karon kapag laong Pastor, we will also be talking about somebody dinha sulod sa Bible nga nakaagi siya mga kalisdanan, but luyuan ning mga kalisdanan niya gihatagan siya sa Ginoo og
turning points sa iyang kinabuhi that he learned something very important, pinaagi ani nga kalistanan. And we will know it from Pastor, kapaglaom Pastor, kinsa man ni siya nga tawo. Yes, mga kapaglaom na mo, kapaglaom Joy, kining atong ginahisgutan karon nga nagauluhan, the school of hardship, no? The school of hardship. Gitagaan ta og balita, no? Actually, to be specific, kapaglaom Joy, kining balita karon nga sa usa ka bata nga nag-study siya. Despite sa sitwasyon karon nga lisod kayo ang atong pandemic, now lisod kayo ang kalibutan karon, ang pag-eskwela, kini nga bata sa imong gisulti ganiha nga nagtuon siya, nag-study siya, naghimo sa iyang requirements sa street, no, sa street light, no. So sa kahayag diya sa street light, in other words, basin wala sila No? suga ba Grabe, sa ilang balay. Pastor. Oo. Unya, ma-relate nato ni sa usa ka story sa balang kasulatan nga sa iyang pagtuon sa iyang kinabuhi na eksperyensya niya mga kalisod, no Yes. other than Moses. Yes, Pastor. Si Moses sa istorya sa mga Israelinon, sa iyang tibuok nga kinabuhi, gitagaan siya sa Ginoo sa usa ka eksperyensya nga nakatuna niya in a hard way. Yes. No unsa joy tinunood nga kinabuhi. So dinhi ma-focus ang atong pagtuon karon sa the school of hardships. Yes, exactly, Pastor. And a little bit background of Moses, who he was, para sa itong mga kapaglaom, he was a boy nga gi-raise sa iyaha nga mother for a few years, and then gikuha siya sa iyaha nga stepmom didto ang anak ni Pharaoh. And when he was growing up, Pastor, he was naa siya sa iyaha nga pagtubo nga palace. Grabe kanindot iyang kinabuhi, and he received a lot of training as a leader. But leader, kapaglaom, Pastor, ingon nga leader sa mga soldiers. Apan ang nahitabo, since nahibalo man siya mga kapaglaom, nga ang iyaha nga kinabuhi wala na belong sa Egyptians, he belonged to the Hebrew people. So nakakabalo siya nga naikatuyuan nga nabutang siya dito, and he tried to perform ani nga katuyuan niya by killing a soldier. Abi nagmauto ang reason, Pastor. Killing an Egyptian. An Egyptian, So, yes. in other words, sa kapaglaom Joy, ang kinabuhi ni Moses, no, sa ihang first 40 years. Yeah. For 40 years, can you imagine? Diha siya sa Egypt. So ang iyang kinabuhi luxurious life. Unya naa siya sa gitawag nga comfortable life. Yes, comfortable Ang life. iyang pag-eskwela, ang iyang pagtuon, ang iyang training, komportable kaayo, imagine. No, naa siya sa harianon nga panimalay. So mao kana ang iyang kinabuhi for first 40 years kapaglaom Joy. Apan nakibaluta sa story nga sa diha nga nagdepensa siya sa usa ka Hebrewanon, iyang accidentally napatay ang usa ka Egyptian, unya he needs to run away. Yeah. Pagawas siya sa yuta sa Egypt, unya asa siya paingon He went to dito Midian. sa Midian, dito sa wilderness, and this is another change sa iyang kinabuhi. Yes. And wilderness serve as a school for Moses. Yes. Dito siya gitraining sa Ginoo kapaglaom Joy. So that is the story all about. Yeah. So kung atong i-compare, no, ang comparison sa iyang first 40 years, hayahay ang kinabuhi, ang iyang pag-eskwela, suportado kayo siya, komportable tanan, but the next 40 years, the story in the Bible is telling us nga ang next niya nga 40 years nga gi-spend dito sa Egypt, it's not an easy experience. Yes, exactly. So mao Pastor. na ang iyang kinabuhi, mao na iyang eskwelahan dito, so ang kalisod, unya daghan siya mga butangan na tun-an dito kapaglaom Joy. Yes, exactly, Pastor. And before going on, mga kapaglaom, in that katunga time, Pastor, before siya nikalagyo, before siya nag-flee away from Egypt, at that moment, actually, mga kapaglaom, he was also facing hardship with the crisis for his people. And he tried to solve that crisis, Pastor, Yes, that's by his own hand. And that's why mautong iyang napatay ang mga Egyptian, and he had to flee. Pero mga kapaglaom, ani nga, dito palang daan sa kinabuhi ni Moses, sa iyang giatubang nga hardship, he already did something, but he did it in a wrong way. Yes, He yes. tried to solve his hardship in his own way and by his own hand. But ang sa giingon sa Ginoo, mga kapaglaom, it is not by might nor by power, but by the Spirit of God, nga maka-overcome ta ug mahimo nato ang mga butang. So una daay nga leksyon ani pa kapaglaom, Pastor, is when we face hardships atong kinabuhi, whatever crisis that may be, dili nato ang ngayon ibutang na sa atong kaugalingon, but ibutang nato sa kamot sa Ginoo, and He will have solutions for it. Yes, Yes, Pastor. that's very true kapaglaom Joy. Now, usahay man gud mga kapaglaom, maguna-huna ta nga kaya na nato, maayo na ta, and the Lord will give us lessons
to give us a turning point in life. Yeah. Unya, it will be in a hard way. Now, sa kinabuhi ni Moses, mga kapaglaom, dito nakatunan niya dito sa wilderness, Yes. sa iyang school, no? Sa iyang school, sa iyang new school dito sa wilderness, ang pagpailob, Yeah. patience, ang self-control, unya pag-rely sa Ginoo and not to Exactly. himself only. So, daghang mga butang actually ang iyang natun-an dito sa wilderness that serve as a school of hardship sa kinabuhi ni Moses. O kung atong tan-awon ang iyang mga eksperyensya ni Moses, mga kapaglaom, when he was in Egypt, kapaglaom Joy, Yes, Pastor. he was thinking that he was somebody. No, nga murag una siya, nga Yeah. murag kinsa jud siya, nga kuan na jud siya, kamao na jud. But when he was already in the wilderness, he discovered that he is a nobody. Yeah, that's it, Pastor. And that is 40 years in Egypt, 40 years in the wilderness. Then, after sa iyang eskwela dito, no, after sa iyang leadership training dito sa wilderness, gigamit siya sa Ginoo to be a leader sa Amen. mga Hebrehanon to bring them out from the land of Egypt. Unya, that is another 40 years. Amen. So in other words, Yes. 3 stages sa kinabuhi ni Moses. First 40 years in Egypt, he was thinking that he is somebody already, but the Lord transferred him to the wilderness, and now he discovered that he is a nobody. And the next 40 years, he became a leader, and he discovered what God can do for a nobody. Amen. So during the time that he was already a leader, iyang gitugyan iyang kinabuhi gigamit sa Ginoo nga maayong nga pangulo sa mga katawhan kapaglaom Joy. Amen. Praise the Lord for that, Pastor. Pagkanindo to nauna-on mga kapaglaom, nga luyo di ay sa kalisdanan nga gina-allow sa Ginoo nga moabot sa atong kinabuhi. He's actually molding us. Sa giingon pagani kagani ha, Pastor, no, ang nahitabo kay Moses, mga kapaglaom, sa diha gi-mention ni Pastor, kapaglaom Pastor, dito siya sa wilderness, he learned to be patient. Maybe sa mga panahon nato karon, kapaglaom Pastor, nakitaan sa Ginoo nga naay dapat pa nga i-mold sa atong kinabuhi, and that must also be one of those is becoming patient. Yes, Nga that's sa under sa ato ang kalisdanan, God wants us to learn to wait for Him, Yeah, that's to learn to be self-controlled, to learn to depend upon Him more fully. So pagkanindot kapag laong Pastor, and sige mention pud nimo kapag laong Pastor kaganiha, that when he was there, he learned nga sa iyang pagka-nobody, God used him. Kay siguro mga kapaglaom sa mga panahon nga hayahay ta, we may think nga we are everything, we can do everything. But when we are placed under hardship, God wants us to actually recognize nga wala tayo mabuhat kung wala siya. And that is found in the school of hardship. Di man na nato makatunan kapag laong Yeah, that's Pastor true, that's kung true. wala tayo kalisdanan. sa atong kahimtang karon, no, sa atong kahimtang nga napuno tag mga kalisdanan, mga kapaglaom, and this is timely kining para sa ato ang tanan nga to evaluate ourselves. Exactly. Nga basin in the past nagsigira tag hunahuna nga kaya na nato, Yeah. and the Lord is calling us back into His fold. So kining experience karon nga pandemic, this might be our school of hardships. Amen. Nga sa diin makakat-on ta og daghang mabutang to rely fully unto the Lord. Yes. But the question is karon mga kapaglaom and kapaglaom Pastor, what have we been learning from this school of hardship nga naata karon? I pray it is our greatest prayer nga kitang tanan. We will be asking Ginoo, if there is anything you want us to learn, please help us learn. If there is anything you want us to unlearn, tabangi mi nga amo pud ning biyaan ng mga butang nga dili dai namo dapat dadon as we allow you to mold us for a greater responsibility. Amen. We praise the Lord mga kapaglaom, but we will be back later on sa ani nga topic after ani ato ang second batch of prayer. So we have another batch of prayer request kapaglaom Pastor. The batch 2 we have here from kapaglaom Ruby Balodo. His prayer request is prayers para sa akong husband. Her prayer request di ay para sa iyang husband kapaglaom Ernie Balodo nga karon iyang schedule sa opera. Maybe nahuman na kini nga schedule Pastor because ato may nakuha sa mga prayer request nga wala wala specific, na-mention. no? Wala specific wala na day. specific na time. But we'll pray for that. Okay, yes, of course. And he's confined sa Soto Hospital. So naa sila actually, Sa Cebu. taga Mindanao sila, but they na-lockdown sila din. So we will pray for them sa recovery niya, sa gikan sa iyahaw niya nga operation. And we have also prayer request from 4500808. Please pray for Renald Condes na sa chest pain and allergy og si Reno Maratas na makarecover na sa iya balatian karon.
And for our live viewers from FB, we have a prayer request. Pag-ampo para sa akong ginikanan nga mahilayo na sila sa tanang katalagman, ilabi na sa virus. Ug si Mama Susing nga gitubuan og mga butoy-butoy sa iyang lawas, sinaot nga ayuhon na siya sa Ginoo. So we have that prayer request. Okay, so naatay tulo ka prayer request karon Okay. kapag laong pastor gikan sa ato ang mga kauban. Sige, akong hangyoon ang tanan, mag-hiusa ta sa pag-ampo. Gamhan nga Dios nini nga kabuntagon nagapadayon kami sa pagsampit sa imong ngalan, kay ikaw ang among Dios nga dalangpanan. Ginoo among ginadala sa pag-ampo ang operation ni Ernie Baludo. Ikaw Ginoo nasayod sa iyang kahimtang, ikaw ang nakahibalo unsay maayo alang kaniya. Ikaw magatandog o Dios sa iyang tibuok nga lawas sa imong gamhanan nga kamot. Kay ikaw ang Dios nga dakong mananambal diya kanimo wala imposible nga butang, walay balatian nga dili nimo maayo. Hinaot Ginoo nga imo silang dasigon tibuok panimalay o hatagan nimo silang paglaom nga luyo Ginoo sa mga hagit sa kinabuhi nga ilang ginaatubang makaangkon sila kadasig sa pag-alaga diya kanimo. Amo ginadala sa pag-ampo si Rinaldo Condis nga doon na siya balatian sa iyang dughan o dunay allergy. Hinaot o Dios nga imo siyang tagaan sa mga tambal nga makahatag o kaayuhan sa iyang tibuok panlawas. Ikaw nasayod sa ilang mga kinanglanon, suportari sila sa ilang gikinahanglan nga finansyal o hinaot Ginoo nga wala nay madugang pa nga mga dagkong mga problema ni ining sitwasyon nga iyang ginaatubang karon. Panalanginin tanan niyang mga gugma sa kinabuhi, membro sa panimalay nga nagaatiman kaniya. Ginadala namo sa pag-ampo ang hangyo sa among viewer karon alang sa proteksyon, kaayuhan sa iyang ginikanan, panalangin Ginoo ihatag kanila o kalinaw sa pangunahuna, tabangi sila nga mag-alagad nga matinud-anon, maghiusa Ginoo sa pagpaabot sa imong pagbalik. Among gina-special mention si Sister Susing sa iyahang balatian, hinaot Ginoo nga maka-recover na siya, nga maangkon niya ang kadasig sa pag-alagad, ang maayong panlawas, dugang nga kusog sa iya karon nga ginaatubang nga suliran sa iyahang panlawas. Ginoo, ginadala namo sa pag-ampo ang sitwasyon karon sa tibuok kalibutan. Niining panahon sa pandemic, wala kami Ginoo laing ginadangpan apan ikaw ang among ginasaligan nga Dios nga makahatag sa among mga kinanglanon sa matag adlaw. Salamat Ginoo sa tanan nimong pagtubag sa among mga pag-ampo sa mga miyagi nga mga panahon. O karon amo kini ginatugyan diya sa imong trono sa grasya. Kami nagapangayo sa kapasaylohan sa tanan namong kalapasan aron nga imong madunggan kining among mga paghangyo. Salamat Ginoo nga ikaw magatubag ug magahatag sumala sa imong kabubuton sa ngalan ni Hesus nga manuluwas. Amen. Amen. Thank you kapaglaom Pastor, and thank you mga kapaglaom sa iyo hausab nga pagpadala sa iyo nga prayer request din sa Let's Pray Pilipinas. Once again, we would like to greet all of you, those who are watching us live on FB. Welcome. Thank you so much for joining us today. So kapaglaom Pastor, as we end the discussion usab kaganiha, I would like to ask you Pastor kung unsa ang pwede nato mahatag sa summary nga dili makalimtan sa atong mga kapaglaom ang mga leksyon gikan ni ining School of Hardship. Gusto ron ako ipahinumdum sa tanan nga nagatan-aw karon sa atong program nga ang atong sitwasyon mga kaigsunan dinhi sa kalibutan dili kanunay hayahay. The Lord will give us experiences to teach us some lessons in life. And sa sumala sa gimension di mo kapaglaom Joy kaganiha nga this will serve us as kining training no sa atua sa atong pag-eskwela sa kinabuhi. Kining atong pag-eskwela ang edukasyon makigsunaw wala kini paghunong magunahuna ta nga nag-graduate na ta. Exactly, No apan Pastor. do na patay daghang mga butang nga makatunan, and these experiences, these hardships in life will mold us to be a better person, to prepare us for the greater challenges ahead of us in the future. Yes, exactly, Pastor. And I saw this verse nga gihatag usab Job, Pastor. Yang mentioned din sa Job 23:10. You can also see that mga kapaglawming siya, diba? But he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. So mga kapaglaom ang tuyo dahil sa Ginoo nganong iyang ginaalaw ni nga mga kalisdanan
ginatugot nga maabot sa atong kinabuhi dinhi sa School of Hardship kani nga pag-pandemic karon, because gusto niya nga i-refine ta. Gusto niya nga hatagan tag kabag-uhan o gusto niya nga tudluan ta mga kapaglaom. Yes. Because He knows that after this affliction we will come forth like gold. And another one, Pastor, kapaglaom Pastor, in Isaiah 48:10, it's a very wonderful verse. Ingon siya dinhi, this is coming from the Word of God. He said, "Behold, I have refined you, but not as silver. I have tested you in the furnace of affliction." So nindot ka ang word, Pastor, affliction and refinement. Yes. It means when God refines us when God gives us and allows affliction to come, there is a reason, and that is to refine us to be like gold, Amen. pure gold, Pastor. Yes, sang doon ay famous nga quotation nga nagaingon nga old habits die hard. Na old habits die hard. So ang Ginoo nga nagahatag kanatog mga eksperyensya aron mabag-o ta usahay lisod biyaan ang old habits mga kapaglaom. Apan I would like to tell you this morning no kapaglaom Amen. Joy o sa atong mga kapaglaom nga natanaw karon, it is only with Yeah. God's help Amen. that we will be changed. Amen. So ato kanang hinumduman sa atong pagpadayon sa atong kinabuhi sa kalibutan, there will be hardships, but this will give us lessons to ponder for us to be changed. Yes, and above all, when we face hardship, mga kapaglaom, God has promised that He will never leave us. Amen. He will walk with us no matter what that hardship may be. No, praise the Lord, kapaglaom Pastor, for the beautiful message kanato karon para sa matag usa kanato, that as we face the journey, as we walk on this journey, God will be with us even if lisod kaayo ang kinabuhi. And He will bring us through it and give us kung unsang iyang plano nganong gitugot niya kining tanan. Amen. May God bless His words karon kapaglaom, Pastor. And thank you once again mga kapaglaom, hinaot makahatag kini natog kalig-on samtang kita magpadayon sa atong pag-alagad dinha sa ato nga buhi nga Dios. Nagaingon dinhi mga kapaglaom, time, change of surroundings, and communion with God could remove the influence that worldly pleasures and cares can place upon all of us. Yes, it would require on the part of Moses himself a struggle as for life to renounce error and accept truth. But as God had been his helper, the Lord will be our strength when the conflict should be too severe for human strength. Amen. On behalf of Kapaglaom Giselle, this is Kapaglaom Joy saying, rest in the Lord and wait patiently for Him. Yes, daghang salamat sa inyong pagtan-aw karon mga kapaglaom. This has been your kapaglaom Pastor Quinto of Hope Channel Cebu, reminding everyone to pray without ceasing. Diri lang sa Let's Pray Pilipinas. Where you don't have to pray alone.